case you come back home. I sent a text that I was wrong. Oh, won't you come back home? Why won't you come back home? I've been sleeping with the light on dim. The dark feels heavier without you in. And every chord I strike cries your name. Won't you come back home again? Magandang araw sa inyong lahat. Ngayong episode ay papunta tayo sa isang beach sa Batangas. So magbe-beach camping muna tayo ngayon bago pa magtuloy-tuloy ang tag-ulan. Enjoy na muna natin tong mainit na panahon. Bali, ang kasama natin ngayon ay yung mga nakasama natin nung pumunta tayo ng Dinadyawan, yung mga kaklase natin ng college. So ako ngayon solo, si Mrs. ay masakit ang paa kaya hindi siya makakasama. Solo mode muna tayo ulit ngayon. Bale, itong campsite na to ay napuntahan na rin natin last year. Sila din mismo yung kasama natin. Nung sa Dinadyawan, nag-celebrate tayo ng birthday. Ngayon, birthday naman ni Zai, nung kaklase ko, yung isi-celebrate natin doon. So actually nauna na sila doon kasi dinaanan ko muna yung pinapagawang bahay. Chinek ko muna. Kaya medyo tinanghali ako. Ngayon ay nandito na tayo sa may Rosario, Batangas. 1 to 2 hours na biyahe papunta doon sa campsite. So 11:30 ng umaga at dadaan muna ako doon sa Bulaluhan sa PP6. Malapit na yun doon sa mismong campsite. Doon na lang siguro muna ako magla-lunch. Kasi hindi pa ako kumakain. So biyahe muna tayo saglit para makapagtanghalian na. Tigil muna ako dito sa may shell para mag-share break lang. Iniina ako eh. Wait lang. All good. Okay na. Pwede na ulit magbiyahe. Back on the road na ulit. Parang 45 minutes na lang papunta sa Bulaluhan sa PP6. Parang piyesta ata dito ah. Saan ba to? San Juan, Batangas. May mga banderitas. Happy Fiesta po. Alauna ng hapon. Dito 12:45 na ng tanghali. Dito na tayo sa PP6. Bulaluhan sa PP6. Doon na tayo magtatanghalian. Mag-order muna ako dun sa loob. Init dito. Pasok muna tayo. May chiksilog po. Magkano po yun? 120. So, ang in-order natin ay top chilo. Ay, naglalagay pa pala ako ng yellow sa aking camera.
Hanap lang tayo ng kubo natin na pwedeng pagkain. Kahit saan daw pwede. Dito lang tayo sa unahan. Nakita yung dagat dito. Uy. Tapos, may electric. Kasi yan ito yung view. Ay, may puno. Pero maganda. Overlooking. Si Lois. Salamat po. Kain muna tayo ng tanghalian bago ulit bumakbak. Parang 1 oras pa yata. 45 minutes na lang yata yung biyahe. Punta doon sa Kamsay. Sabaw. Ang tabang. Siguro yung kasama natin na may birthday ay nandun na. Dahil mga alas 6 ata sila ng umaga umalis kanina. Galing sila ng Cavite. Siguro ay dumaan yung mga dito. Kumain dito kanina. Madalas kami dito kumain. Pinagbabiyahe kami dito sa Lubo. Kasi yung mga pagkain dito, mura pa. Ito yung Tapsi. 120 pesos. May fried egg, yung mismong tapa, tapos kanin. May malamig na tubig. 120 pesos. Not bad. Yan yung view mo sa likod, oh. Kulay asul na dagat. Meron rin pala sila dito ng tindang mga chami, lomi, mga pansit, mga tapsi, tapos mga sisig, ata, mga kasapata. Hindi kayo mamili. Na naisip na pagkain. Medyo ginagawa pala yung daan dito. Hindi naman ganun karap road, pero ito, ganito yung itsura. Ano? Nalaki ng mga bato sa gilid. Pero yung mismong daan, patag naman siya. Hindi rin ganun ka dami yung mga bato. Kaya okay lang sa mga sedan na ganyan. Yun nga lang, dun mismo malapit sa campsite. Nandun ang mga matatalim na bato. Kaya nakakakaba kasi medyo may lamat na yung gulong ko sa unahan. Parehas yung dalawa. Baka masabugan ako mamaya. Wala pa man din akong kasabay. Though may spare naman akong dala, yun nga lang. Medyo malayo kasi ito sa bayan. Kaya nakatakot masabugan ng gulong. Pagkita pa ito lang bundok. Pahinga lang muna ng saglit, mga 10 to 15 minutes. Tapos, baka na ulit. Yung malapit naman na yun. Parang 30 to 45 minutes na lang. Pakinig na pakinig dito yung mga hampas ng alon. Sana nakikita nyo dito. Ayan, yung likod ng kainan. Hindi makapagpalipad ng drone. Gawa mo sa ulan. Ay, malakas ang ulan. Malakas ang hangin pala. Ulan, kainit-init eh. Doon na lang mismo sa kami. Pagka magagawi kayo rito sa papuntang Lubo, Batangas, dito backdoor ang daan, may San Juan ang daan.
Saan kayo dito sa Bululuan sa Pipisik. Masarap ang pagkain dito tsaka mura pa. Highly recommended. Kung nasa budget meal lang, hinahanap yung pagkain tapos quality yung lasa. Daan kayo rito. Kaya pala dito kami dumaan. Gawa nga lang yung sasakyan namin. Mabababa. Yung kay Zay, expander. Sa akin ito. Changan. Tapos yung kay Paulo, Honda City. Hindi kaya dun sa kabila. Pag dun kami sa Batangas City dumaan. Sabi kasi may-ari ng campsite. Mas malala daw ang rough road doon. Kaya dito na lang namin piniling dumaan. So 1:30 ng hapon at katatapos lang natin magtanghalian. Parang 30 minutes pa yata yung biyahe papunta dun sa campsite natin based dun sa Google Maps na tinignan ko. Medyo mas rough road na dito sa bandang unahan. At hindi na ganun kapatag yung daanan. Kaya sumasabit-sabit na yung sasakyan. Pagkalampas ng konti dun sa kainan natin na rough road, dito sa may unahan ay patag na ulit, simentado na. Hindi ko matandaan kung hanggang saan to, pero medyo mahaba-haba namang simentado to, kaya rat-ratin na natin to. Ang ganda ng view dito. Asul na asul yung dagat. Uy, eto na. Approach na ulit. Siya, ako ibabiyahe muna para makapag-focus ako dito sa daanan. Balikan ko na lang kayo mamaya pagka dating natin doon sa campsite mismo. At kaya nitong sasakyan itong ganitong daan. Marami-rami na namang nadaanan to na ganito, kaya alam kong kaya niya yung mga ganitong rough road. Mild lang naman. Tsaka hindi ganun kalalalim yung lupa, kaya goods na goods pa rin. Walang pag-aalinlangan. Grabe yung daan dito. Parang mas matatalim ngayon yung mga bato. Pero itong pwesto ko na to, ito yung kaharap ko. Uy, ang ganda naman nga talaga. Parang hindi mo susuungin yung ganyan lugar. Oh, ganyan yung daan. Napakaganda. Nandito na yata tayo. Unica Ia, San Francisco. Ito na. Dito na tayo. Pasok na tayo dito. Ayan na, nandiyan na nga sila Manay. Nagpapaganda. Uy. Ayan na, nakapart na. Binalanda ko na ng business sa sakyan. Pangalam. Hindi kami pwede.
Naharap kasi hindi mag... Ayan, ganyan. Hindi ko kasi may ilatag yung tarp kapag nakadiretso lang. Ayan. Eh di ganyan. Nagsilang naman. Hindi naman sumabit sa may puno. Tapos ganyan yung video. Hahaha. Mabilis ang setup muna tayo. Para makapagpahinga rin kaagad. Ulit. Morning. Hindi ko alam yung tawag sa ganun, basta folding chair? Folding chair. Yung ganun sa inyo. Yan, ganyan. Tulog yan. May apa ka ng paa eh. Ulit natin ang bagong paborito natin yung buhay. Mini unboxing. Galing sa link ni Karen. Karen, salamat sa link mo ha. Kung gusto nyo rin ng ganito, lagay ko na lang yung link dyan sa description box. Popular Gaming. Mabilis ito ma-sold out, kaya kapag naging available, kumuha na kayo kaagad. Ano ba to? Isang battery. Tapos may tripod. Hindi marunong mag-unbox. Like a fire burning wild, a freight train you can't stop. Like a nightmare, but this time you don't wanna wake up. It pulls you in, it takes over. You just can't let go of the worst best thing Tapos, ever happened. anong battery? Tapos, ang dito. Ayun no. This is real, no it can't be true. Maybe for someone else, but not for you. Still you pray that it'll stay and hit you harder, don't go away. Hit you deeper, running through your veins. One more day. You can't keep up, you fall behind. You lost your aim, can't clear your mind. Like a fire burning wild, the freight train you can't stop. Like a nightmare, but this time you don't wanna wake up. Pulls you in, it takes over. You just can't let go of the worst best thing, well, that's ever happened to you. So, 4:30 ng hapon. Ito na nga. Oh, 4:30 na. Lipuntahin dyan. Tapos ko lang din mag-set up. Tapos, fine lang ako ng phone.
Eh, medyo mainit kanina. Buti ngayon, bumababa na yung araw. Medyo lumidilim na, tapos humahangin-hangin na rin, kaya pwede na maggalaw-galaw ulit. Kanina nakaupo lang ako eh. Ito yung setup ko. Simple yan. Ano lang. Dito ako matutulog mamaya. I-reclaim ko na lang yan. Tapos kumot-kumot na lang. So, maliit na lamesa. Yung tripod. Yung opular. Galing sa link ni Karen. Yung cooler. Yan. Yan lang. Bali, Paulo na lang iniintay namin. Sabi niya kanina nagbabiyahe na daw sila na MG. Hindi ko pa sure mamaya kung makakapagmamam. Sana may mamam na. May mga baon-baon naman kami, kaso baka kasi pagod din sila at gusto magpahinga. Pero kapag gusto magmamam, mas maganda. Kumpara kasi doon sa Dinadyawan, mapino yung buhangin dito sa Pangpang, pero kapag naligo ka na doon sa dagat, lalaki ng bato, masasakit sa paa. Tapos yung alon doon ang hihigop, masyadong malakas, kaya delikado rin. Dito, ano lang, yung typical na beach ng Lubot. Biglang lalim, pero goods pa rin naman. Malinaw ang tubig dito. Yun, doon banda. Yun nga doon. Ito, nandito sa may kanan ko. Yan. Yan yung Malagundi Point. Kaso, sinara siya ngayon. Or mula last week pa ata. Gawa ng may nalunod. Walang alam kung hanggang kailan yun isasara. Kasi maganda rin doon. Sarap paligo ron. Mas malino yung tubig. Since maya-maya pa naman ako magluluto. Tapos, chill-chill pa kasi dito ngayon. Parang nakakatamad pa rin yung gumalaw-galaw. I-share ko na lang din siguro sa inyo. Sa inyong lahat ng nanonood. Meron kasi ako mga kaibigan ngayon na nagsasabi sa akin na may mga pinagdaraanan silang mga problema. Either personal o sa trabaho o sa love life, mga ganyan. Ay, sinasabihan din ako ng love life eh, no? Well, normal naman kasi talaga na magkaroon tayo ng problema. Normal na mapagod tayo. Siyempre, tao lang din naman tayo eh. Pero siguro ang ma-advise ko, kung sakaling ikaw, kung sakaling kayo nang nanonood, ganun din ang pinagdaraanan. Try nyo siguro lumabas. Kahit saglit lang. Lumabas as in, siguro try nyong pumunta sa dagat, maglakad-lakad sa tabing dagat, pumunta sa mga ilog, magbundok, pwede rin. Basta yung alam nyo na mapapalapit kayo ulit sa kalikasan, sa nature ba. Minsan kasi yung paglabas-labas natin, tapos makakarinig tayo ng ganyan, yung hampas ng alon, makita tayo ng magandang tanawin, tapos makaranas tayo ng tahimik na kapaligiran. Siguro hindi na kagad masusolusyonan yung problema o yung bigat na nararamdaman natin. Pero minsan kasi sapat na talaga yung magkaroon ng katahimikan para marinig mo ulit yung sarili mo. Marinig mo ulit kung saan ka papunta, kung ano ba ang direksyon talaga ng buhay mo, kung ano ang plano mo, anong mga plano mo sa buhay. Malaking tulong yun. Yun kasing sinasabi nila na kailangan mo ng time kasi hahanapin mo yung sarili mo. Oo, totoo yun. Mangyayari talaga yun sa mga tao. Minsan kasi sa sobrang kabisihan natin sa buhay, tapos yung araw-araw nating trabaho paulit-ulit na lang ginagawa. Minsan,
nawawala na pala tayo. Hindi na pala talaga dun papunta yung direksyon natin. So itong ganitong pagka-camping, paglabas-labas, pagpunta sa kalikasan, malaking tulong siya para mahanap mo ulit yung sarili mo. So sa inyong lahat na merong pinagdadaanan dyan, so may mga dinadalang mabibigat na problema, try nyo lang yung sinabi ko kasi wala namang mawawala kung gagawin. Though I know na hindi siya applicable sa lahat, pero subukan nyo rin. Malaking tulong yun para sa inyo. Bali 5:30 na ng hapon. Maya madilim na yan. Gigib muna ako ng tubig para meron akong tubig dun sa tag ko. At hugasan ko na rin yung manok na lulutuin ko ngayong panghapunan. Dito lang kalagad banding ka na ng CR. Ganda ng ano dito. Sink nila tsaka CR. Ayan yun. Pwede rin magluto. Igasol na tapos ito yung mga CR. So may mga kubo rin na pwedeng i-rent. Ngayon ay maghugas mo. Patigil ng tubig. Wait lang. Nakikuna mo hugasan ito. Timba natin dahil may mga buwangin pa ng ginadyawan. Sabi ko naman ako nang lulutuin. Ano to? Ako ba napanood yun? Salt and pepper chicken with mushroom. First time ko lang itong lulutuin. Nakita ko lang ang sarap naman. Tapos lalagyan ko na lang din siguro ng itlog ng pogi. Para lalong lumami kaayo. Ano dito? Ano natin puno? Balik na tayo dun sa ating pagos. Putik yan. Tapon pang. Sorry po, natahapon. Ulit. Ako. Nakabalik na tayo dito sa ating kampo. Tapon ng tubig. Ibalik ko muna itong ating lulutuin na chicken. Bali, unahin ko na muna maglaga ng quail eggs. Mabilis lang naman yan Para pagkaluto, pwede na ako magsaing. Tsaka na ako magluluto ng may salt and pepper na yung chicken na yan. Piprituhin na lang yan mamaya. Uy, alis ka dyan. Makikiagaw ka pa. Give a little love. Calling my name, will you spit it out? Nothing left here but the flame and the feet you're wearing, and the pain and the feet we're sharing. You could be what I want. You could be what I need. What I need. Bali, nakasalang na tong mga manok natin. Piniprito na. Tapos mamaya papakita ko sa inyo kung ano magiging final result at kung ano magiging lasa nitong tsambahan na ulam na to.
Sila Manay nag-prepare na rin sa dinner. Yung kasama namin pa lang, estimated time of arrival dito ay alas 9 pa ng gabi. Baka palakpakan na lang ang abutin. Malaman natin mamaya. Pero nilabas na nila yung ano, yung mga alak nila. Sigurado may mamaya. Nakaluto na kami dito at nakapaligo na din. Ganda dito, mas malamig dito kasi sa Aurora. Tapos ito yung niluto ko. Hindi ko alam kung anong lasa nito, hindi ko natikman. Yan. Basta manok yan. Manok na may quail egg, na may mushroom. Tapos ano yung spices na yun? Basta yung gano'n, oh. Yan, yung nilalagay sa steak. Tikman na lang natin mamaya. Tapos lang namin mag-dinner. Wala pa rin si Nakarada. Kaya nauna na kami kumain. Pwesto na rin ako dito. Dire-diretso na to. Uy. Kung makakatulog ng maaga, si Billy mo ya. Mas nangangin eh. Kaya nakakaantok yung ampas ng hangin dito. Malaman mamaya kung makakapag ano pa. Tamamam. Morning. Good morning. 7:30 ng umaga, kakagising lang natin. Inumaga tayo ng pagmamamam. Stress na yata kami nakatulog. Hindi natuloy yung plano ko na matulog sa labas ng sasakyan gawa ng lumusang ulan. Kanina madaling araw. Pwede dun ulit sa loob ng sasakyan ako nakatulog. Okay naman kasi malamig naman talaga dito. Lakas ang hangin. Kaya masarap yun ng tulog. Parang wala lang akong gana mag-almusal ngayon. Gawa nung naparapin ng mama kagabi. Kaya ito titimpla muna ako ng Milo. Pampagana lang. Gusto ang pahinga ninyo yung lahat. Pagpahinga ba kayo ng maayos? Dito, solve ng pahinga talaga. Literal na pahinga. Ang ganda pa ng view. Mas madalas ko na nga palang gamitin to. Itong stove na nabili ko dun sa Tourist Camp. Yan. Gawa ng mas nadadalian akong gamitin siya. Tapos mas maliit pa. Katulad nung parang cassette type ba tawag doon na ginagamit ko. Nabibigatan ako. Ito, one click lang.
Pero sana tumagal. Nakailang gamit naman ako eh. ROI na sa 100 pesos na lutuan. Ang bili lang natin online. Init na. Salin na natin dito at nang makapag-init na ng sikmura. Habang ako'y nagmamaylo ay iniinit ko na rin itong kanin. Para kung sakali mamaya at bumalik ang gana sa pagkain ay di kakain na lang. I-stock ko yan doon sa cooler eh para hindi mapanis. You know that I lie when I say that I'm fine, 'cause you know me like that. Naglakad-lakad muna ako dito sa tabing dagat. Gawa ng ang ganda ng view habang nagkakape, tapos ganyan yung makikita mo. Talagang marirelax ang puso at isip mo dito. Tulad nga nung sinabi ko kahapon, kung may problema at may bigat kayong dinadala, try nyo lumabas. Tapos ganyan yung makikita nyo. Taway ng kape. Hindi pala ito kape. Milo pala ito. Ganda. Kahit tutok yung araw, pinasabayan naman siya ng ng malakas na hangin, kaya tamang-tama lang. Ba, ang lutuin ko pala na ulam ngayong almusal ay tortang corned beef. Subukan ko kung kaya din sa kalutuan na hindi magdudurog-durog. Magluluto muna ako saglit. You won't say it out loud, but I can tell you're not fine, 'cause I Ikaw ka know doon, you Mochi. like that. I know you better than anyone you know. Yeah, I know exactly how you bottle things up inside, but you don't have to be stubborn, so goddamn proud. I know you better than anyone you know. Darling, we have been to hell and back. That's how I know this is forever. All these years, every single tear, all the regrets and promises, all the ups, breakups, bumps in the road we've been until. So nakaluto na at mukhang okay naman itong kinalabasan nitong ating tortang corned beef and itsura. Pwede na. Ito. Titikman na muna natin to pag almusal na. Kain muna tayo. Something about you isn't right. I swear you can make me lose my mind. Lying here awake at night. If this is love, then I don't want it. Why you gotta be so complicated? I'm sick and tired of contemplating. I don't wanna be here waiting. If this is love, then I don't want it. I can't be the one you keep running to whenever you feel down. I can't be that someone who'll always be there when something's wrong. I can't rely on you now. I can't rely on you anymore. I can't depend on you. So
mag-alas 4 na ng hapon dito. Hindi ko na nasundan yung mga video ko kaninang umaga nung nag-breakfast. Gawa ng biglang dumagsa yung tao. So yung iba kasing nagdatingan, may mga dalang mga job Bluetooth. Kaya naiilang na ako mag-video ulit. Baka makapiright lang ng makapiright. Ngayon, parang nagpaplano na sila Zay na magsimula na ng mamam para maaga rin kami kagad matapos at maaga rin makapagpahinga. Yawa ng bukas ay direkta uwi na para makaboto ko sa Lunes. Siguro mamaya pagka lumilim-lilim na ay maliligo kami dito sa dagat. Medyo ma-brown dito sa harapan pero ganda yung kulay. Ito. Okay naman siya. Pero mukhang malalim. Tingnan na lang natin mamaya. Mainit pa kasi. Malakas pa makaitim yan. Hirap-hirap bumawi. Ito nga oh. Di pa rin nababawi yun sa dinadyawan na kulay. Siguro ngayon ay mag-start na rin muna kami magmamam ulit para happy-happy na ako. Direct bobet. Dapat maganda medyo dilaw yung ilaw niya. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Ilang taon na? 23. Constant learning to flow. Holy unknown, lemons thrown. May look different from what you've dreamed,
alas 10 ng umaga at nagsisimula na kami mag-pack up dito. At pauwi na rin mamaya. Siguro 11 AM ang check out namin. Yan, nagsisimula na magbaklas sila. Sa akin ayusin ko na lang yung tarp ko ng isang mabilisan para aalis na lang tayo mamaya. Funny, thought I was lacking. Then I realized all is within. Are your thoughts friend or foe? It's your choice which way you go. So, alas 12 ng tanghali at nakaalis na kami sa campsite. Nagbabiyahin kami pa uwi. Hindi ko lang alam kung dadaan kami sa isang kainan para magtanghalian. Gawa nang hindi na kami nakapagluto doon sa campsite at sobrang init na. So, as usual, talagang bilib ako sa ganda ng dagat ng Lubo, Batangas. Especially dito sa San Francisco. Tapos ang babait pa ng mga staff nila at ang bait din ng may-ari. Plus pa yung ganda ng CR nila at saka yung lakas ng tubig. Talagang hindi humihina kahit gabi o umaga. Malakas pa rin yung pressure ng tubig nila kaya nakakatuwang maligo. Baka pwede rin pala ako makilambing, pa-follow at subscribe din yung page nitong mga kasama ko dito sa episode na to sa Lubo. Lalagay ko na lang dito yung kanilang mga page. Ayun, alas 2 na ng hapon at nandito na kami sa may Ibaan. Dito na kami nakatigil at sobrang traffic kanina dun sa San Rosario tuloy. Sa San Juan tsaka sa Rosario. Dito kami tumigil sa Great Taste Lomi House sa Ibaan. Medyo malapit na rin to sa exit. Tapos ito na rin yung pinaka-lodge namin. Sobrang late na kasama na merienda nito. Nakain muna kami kasi gutom na. Ano? Batok. Sorry. Bulalo. Ang nabili ko dito. Number 19. Tayo sa labas. Sarap eh, natakam ako eh. Dito sa gilid ng tubig. Dito ko natatapusin tong episode natin dito sa Lubo. At kung umabot kayo dito hanggang sa dulo ng ating video, maraming salamat. Na-appreciate kita. Abang-abang lang sa mga sunod pa nating camping adventures at siguradong marami pa tong kasunod. Ulit maraming salamat. Padayon.